marami akong kaibigan na sinisisi gobyerno. Kayo, no? Sa percentage, how many percent gobyerno may kasalanan? Ilan percent yung personal management mo ng resources ang may kasalanan? I would say 50-50 po ako. May konting punto ka dun sa management. Kasi for example, if you look at the last 30 years, sa Thailand, nagawa nilang mababa ang presyo ng gamot at pagkain. Tapos sa trabaho, may manufacturing sila. Right. So kahit na tinamaan din sila ng mga global shock sa presyo, wala kang masyadong maririnig ng boss, wala kaming makain. At wala kang rin maririnig na sabihin na grumabi sakit o namatay dahil mahal ang gamot. Kasi nga, at least on those two things na essential sa tao, napukpok nila. May chance ba, Kuya Alan, na bumalik sa dati yung yung mga presyo ng yung mabababa, yung 2 piso yung Coke? Tingin ko mas malaki ang chance sa lumaki ang kita. Kasi napakaraming kailangan mangyari na bumaba presyo. Nakita nyo naman, di ba? Pag gumataw presyo ng gasolina, susunod lang. Yes. Yes, Opo. Pag talaga. bumaba naman presyo ng gasolina, hindi naman Hindi na bababa. Yes, exactly. For example, no? At hindi ko sila sinisisi, ha? I mean, factual lang to at naintindihan natin bakit. Yes. Opo, bakit? Tuwing ang jeep, tricycle, bus ay hingi ng dagdag pamasahe, usually, ang layo na kasi. So, pag tinaas mo man, pag bumaba ulit gasolina, hindi naman sila magpepetisyon ng baba pamasahe. Totoo po. Kasi hinahabol pa lang nila eh, Nakakaswerte pa di sila. ba? Yes. So, yun ang problema. Lahat yan may connection sa presyo. So, halimbawa, sasabihin mo, yung binibili nating kape, yung labor cost, kahit bumaba, ang kuryente ba, bumaba? Hindi Kung rin. bumaba kuryente, pero labor cost. Or yung materials. Di- O kaya, halimbawa, hindi lang traffic sa tubig. Doon din sa pier, traffic din yung pagbaba ng mga gamit. So, nagmahal din yung, di ba? So, Cost. medyo bumalabs talaga na bumaba ang Bumaba. presyo. Opo. Pero yung lumaki kita natin, Yun Yun ang pwede. dapat natin. pwede. Right. Pero tama kayo na, pwede lumaki kita mo. Bakit? Kasi 2-3 trabaho mo. Bumaba naman quality of life mo. Yes. Di ba, ibig sabihin, tumaas kita mo, pero wala ka namang oras. Walang oras. Kaya lang ang problema, Kuya Alan, ganito eh. Halimbawa, tumaas nga ang sweldo, yung presyo naman, susunod naman. So parang ganun din eh. Opo. So wala ring mangyayari, hindi rin masosolve yung problema. Well, kung lahat kasi ng bansa, ganyan ang problema, pwede nating sabihin hopeless. Right. Di ba? Kung tayo naniniwala ang Diyos, di ba, hindi tayo create para maging prosperous, no? Para maging healthy, para i-enjoy ang pamilya, pwede tayo maging hopeless. Pero makikita natin ang dami nating bansa, nakahanap sila ng balance between yung taas ng presyo at yung taas ng kita. In fact, sa constitution natin nakalagay doon, living wage, hindi minimum wage. Living wage, yung ibig sabihin, enough na mabuhay ka. Di ba? Yung hindi ngayon na parang existential lang, yung talagang isang kahig, isang tuka. Pero mali pa tayo, solusyon. Kuya Alan. Mahabang usapan to, pero Right. kahit ano lang, parang kumbaga pang-wet lang nung appetite. No? Well, ako, Appetizer lang. To answer your question, sino ba dapat sisihin? Or kanino ba yung more of the responsibility? Kasi kahit ano pong pilit natin na yung individual persons, maging responsable kayo sa pag-manage ng finances nyo, iba pa rin, kaya nga meron tayong mga taong pinagkatiwala in the government Yes. to yeah. give us the proper governance, to make sure na yung na-maintain yung even yung prices, tsaka yung mga nagpapasok ng import ng mga Oo, bigas. parang yung regulation, Parang- tama. Yeah. Nare-regulate. Aangal Regulation. sana ako nung sinabi Nare-regulate. ng gobyerno. Pero ang ganda nung sinabi mo, pinagkatiwalaan namin kayo. Yeah. Yes, Kayo tama. dapat nakakaalam. Kayo ang expert. So, Yes. lesson din sa akin yon. Tama nga naman, you can't blame the government for everything. Pero, di naman namin kayo pinilit sa gobyerno. Kayo, hindi nyo naman ako pinilit eh. Right. Nag-volunteer kami na may mako-contribute kami. Yes. May alam kami dyan. Diba? So, dapat meron kaming nabibigay na solusyon. Yan mga kababayan, konting mga thoughts namin, pag-uusap, Yes. sincere na opinion namin sa mga isyong to. So, samahan niyo po kami habang pinag-uusapan natin yung ibang mga controversial or ibang mga very interesting topics. Correct. Ayan.